ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kahit matatanda ay merong matututunan sa mga mas bata. Kaya dapat bukas ang puso at isipan para umunawa at hindi lang ang mga mata at bibig upang manghusga at mangalipusta. Ikaw kabarangay, ano ang importanteng leksyon na natutunan mo sa buhay? Dear Papa Dudut, dumaan na po ba kayo sa trahedya ng inyong buhay na noong una akala ninyo'y hindi ninyo malalagpasan? Kasi mukhang wala ng pag-asa at para bang mas lamang na lamang yung sakit na nararamdaman ninyo kesa sa kaginhawahan. Yun kasi ang eksaktong pinagdadaanan ko sa past relationship ko na inakala kong pangmatagalan na. Doon nga ako naniwala sa linyahang walang forever. Kasi kung totoong meron ito, sana kami pa rin ang fiancé at long-time boyfriend ko, Papa Dudut. Pero iba yata ang kapalarang nakaguhit sa palad ko. Kasi hindi na mangyayari ang matagal ko ng pangarap at plano na makasama siya. Ayon sa iilan, hindi pag-ibig ang sentro ng mundo at buhay ng tao. Pero kailangan po ito upang makapagpatuloy tayo. Nasabi ko po ang bagay na yon kasi may pagka-hopeless romantic ako, Papa Dudut. Date to marry kind of person ako. Kumbaga gusto ko yung magiging boyfriend ko ay magiging asawa ko na rin, Papa Dudut. Pero bago ako tumuloy sa paglalahad ng tragic love story ko ay magpapakilala po muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mariel. 34 years old, taga-Sucat, Parañaque at nagtatrabaho bilang VA pero dati akong post-press planner assistant sa isang pribadong kumpanya sa Rizal. Pinalaki naman po ako sa isang mapagmahal na household at confident po akong sabihin na marami akong pag-ibig sa sarili ko na handa kong i-share sa magiging asawa ko. Pero ewan ko kung bakit nagkaroon pa rin ng hangganan ang relasyon naming akala ko ay wala ng katapusan, Papa Dudut. Dessert na dala mo Ano nga tawag doon? Butterscotch po, Ma. Galing Iloilo. Pinabili ko sa friend ko na nag-travel doon para pasalubong sa akin. Oo, yun nga. Hirap naman sabihin, nabubulol ako. Okay lang po yan. Kainin nyo na lang. Ayun nga. Pero naalala ko kasi na yun din yung dala-dala ni… Ma, parang alam ko na po kung sinong tinutukoy nyo. Oo, yung ex mong si… Stop na po, Ma. Alam niyo naman bawal sabihin ang pangalan niya rito sa bahay natin, di ba? Tagal-tagal na nun, Nak. Bawal pa rin? Opo, bawal pa rin. Hindi mo pa rin ba siya napapatawad? Magdadalawang taon na. Mukha namang nagbago na siya. Wala na po akong pakialam kung nagbago siya. At para sagutin ang tanong niyo, napatawad ko na po. Pero ayoko na magkaroon kami ng ugnayang dalawa. Pero tatay siya ng anak mo. Sa ayaw at sa gusto niyo, mag-uusap at mag-uusap pa rin kayo. Sustento lang po niyang pinag-uusapan namin sa anak namin, Ma. Wala na pong iba. Pero nakikita ko namang mabait siya. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin siyang girlfriend. Pag walang girlfriend, mabait agad? Baka wala nagtatagal, ganun. Pero teka, saan niyo po ba nalaman yung mga pinagsasasabi niyo? Saan pa ba? Di sa Facebook. Kasi kung meron na, sana pinopost niya, di ba? Kaso wala pa nga. Puro lang siya gala, tapos panay shared post. Wow! Hindi ko akalain na mas updated pa pala sa akin ang mama ko.
Tsaka may nalalaman na kayo ngayong shared post Palagay mo sa akin pinanganak kahapon? Wala po akong sinasabing ganyan. Pero ayun na nga anak, mukha namang nagbago na siya. Kung single pa rin siya tapos single ka, kayo na lang ulit. Sabi mo naman napatawad mo na, pero bakit ayaw mo na ulit bigyan ng tsansa? Nandun na tayo sa napatawad ko na nga po siya. Pero paano na lang yung peace of mind ko sakaling magloko uli siya? Ma, alam niyo ni Papa kung paano durog na durog ako nung iniwan at pinagpalit niya ako sa ibang babae. Mabuti sana kung ako lang yung hindi niya inisip. Kaso may anak kaming babae. Hindi man lang ba sumagi sa kokote niya na pamilyadong tao na siya? Tapos nakuha pa niyang kumirengking sa iba? Buti na lang talaga hindi pa kami kasal. Pero ikakasal na kayo. Tapos nagkaroon lang kayo ng mabigat na pagsubok sa relasyon niyo. Ganun na lang isipin mo. Ayoko nga po. Tsaka bakit marunong pa kayo sa akin, Ma? Hoy, Mariel. Huwag mo ako masagot-sagot ng ganyan Mama mo ako, ipapaalala ko lang. Sorry po, Ma. Hindi ko naman po nakakalimutang mama ko kayo. Kaso, wag niyo na po kasing ipilit na magbabalikan kami ng ex ko. Dahil ako na mismo yung umaayaw. Ngayon, kung nagbago na siya, edi mabuti sa kanya. Mabuti rin sa akin kasi kahit paano, nakakausad na ako dun sa ginawa niya sa amin. Focus na lang ako sa career ko at sa anak ko. Nanghihinayang lang naman ako sa pinagsamahan niyo. First boyfriend mo siya, tapos kasundo ko rin. Bait-bait nung batang yun sa akin Close pa nga kami kasi lagi akong pinapasalubungan nung... Ano nga ulit tawag doon? Butterscotch po. Oo, pero bakit nga ba yun lagi ang dala niya? Si Mama. Akala ko po ba close kayo? Oo nga, pero nakalimutan ko na Hayaan mo na nga. Pero, ayun nga anak. Gusto ko ulit kayo magkabalikan para sa pamilya niyo. Isipin mo na lang yung anak niyo. Lalaking walang tatay. Pero nandito naman ako. Pwede ako maging nanay at tatay sa anak ko, Ma. Mahirap yan. Akala mo lang madali. Pag lumaki-laki na yung apo ko at nagkaisip, siguradong hahanap-hanapin niya yung tatay niya. Ano sasabihin mo, Aber? Yung totoo. Pero hindi ko naman sisiraan ang tatay niya sa kanya. Kasi ako lang naman yung nawalan ng tiwala sa taong yun. Hindi ko ipagkakait sa kanya kung gusto niyang bumawi at magpakaama sa anak namin. Pero hanggang dun na lang yun. Labas na yung relasyon naming dalawa. Ay nako Mariel, ayusin mo lang talaga. Siguraduhin mo magugustuhan ko yan kung sino man yung ipapakilala mo. Kasi hindi sapat na gusto mo lang siya tapos ako hindi. Ay, ewan ko sa'yo, Mama. Anong ewan mo sa akin? Mama mo sabi ako. Mama na makulit. Close po ako sa parents ko, Papa Dudut. Lalo na sa mama ko. Kumbaga hindi ko lang siya nanay, best friend ko rin siya. Halos lahat ng bagay ay sinasabi ko sa kanya kasi para sa akin ay mahalaga ang opinyon niya. Malaki din po ang tulong nila sa akin ni Papa noong naghiwalay kami ng ex ko. Sila ang nagsilbi na masasabi kong lahat ay gagawin para sa kanilang mga anak. Sabi niya, kesa mamatay ako sa lungkot at maubusan ako ng luha sa kakaiyak, sa aming bahay ay umuwi ako sa kanila kasamang anak namin ng dati kong karelasyon. Mahal na mahal po nila ang apo nila, Papa Dudut, at masaya ako kasi malapit din sa kanila ang anak ko. Kaya lang ay hindi naman po perpekto ang bawat pamilya, lalong-lalo na ang mga miyembro nito. Kung ilalarawan ko si Mama ay masasabi ko na siya yung tipikal na ilaw ng tahanan. Pero merong madaldal at honest ang kanyang bibig. Prangka siyang manalita na minsan ay para bang hindi na niya pinag-iisipan ang mga sinasabi niya. Katulad na lamang ng lagi niyang pagsasabi na makipagbalikan ako sa tatay ng anak ko matapos niyang magalit dito ng bonggang-bongga nung iniwan ako at niloko. Hindi ko naman masisisi si Mama, boto kasi talaga siya sa ex ko. Pero sa part ko naman ay parang ang hirap nang magtiwala muli matapos kang saktan at iputan sa ulo. Bukod doon ay parang hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Kahit 2 taon na ang nakakalipas simula nang maghiwalay kami, sinubukan ko naman pong makipag-date at kumilala ng ibang lalaki. Pero wala talaga, Papa Dudut. Bokya.
Madalas ako yung nakikipag-break kasi natatakot pa akong magtiwala. Pero nagiba ang ihip ng hangin nang makilala ko si Oscar Papadudut. Balik katrabaho ko siya pero magkaiba kami ng department. Baguhan lamang siya noon sa company namin at sa management meeting yung una naming inkwentro. Matapos siyang ipakilala ng kanyang supervisor bilang assistant nito. Mabait si Oscar, gentleman, manumanay magsalita pero kalog at palatawa. Yun yung nagustuhan ko talaga sa kanya, yung kanyang sense of humor. Pag nakikita ko siya ay gumagaan ng bawat umaga, idamay niya na rin yung tanghalian at merienda. Naging magkaibigan kami sa maikling panahon at mas lumalim pa yung pagkakakilala naming dalawa sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nagkapalagayan ng loob kami at niligawan niya ako. Nung araw po na plano ko na siyang sagutin ay sinama ko siya sa bahay namin para ipakilala sa mga magulang ko, Papa Dudut. Ano nga ulit pangalan mo, iho? Oscar po, tita. Oscar. Tapos magkatrabaho kayo ni Mariel ko? Ma, di ba nakwento ko na yan? Oo nga, pero makakalimutin na mama mo. Anong posisyon mo dun sa kumpanya nyo? Production assistant po ako. Magkano sweldo mo? Naman. Miranda, hindi naman yata tamang pati sweldo ni Oscar tinatanong mo. At bakit Hector? Nasabi ng anak mo na nanliligaw sa kanya ang lalaking to. At kung sakali nga na maging sila, dapat lang na may sapat siyang pera para mailabas si Mariel. Yun bang ma-date tapos mapakain sa mamahaling restaurant? Nakakahiya na po kayo, Ma. Hindi po yan ang habol ko kay Oscar. Oo nga, pero kilala kita anak. Kapag nagkagusto ka sa isang lalaki, ibig sabihin, nakikita mo na rin sa kanya yung taong gusto mong mapangasawa. Aba, kung pipitsugin lang yang si Oscar, baka kailangan mo mag-isip mabuti kung sasagutin mo pa ba siya o hindi na lang. Alam kong concerned ka sa anak natin, pero masyado mo naman yatang pinangungunahan ang mga pangyayari. Kahit anong sabihin mo, Hector, nanay ako. Hindi maaalis yun sa akin. Natural lang na mag-isip ako't ikonsidera ang mga bagay-bagay kasi anak kong pinag-uusapan dito. Anak ko rin si Mariel, pero hindi ako ganyan magsalita. Napakabastos. Iho, pasensya ka na sa asawa ko ha. Ayos lang po, tito. Anong bastos dun sa sinabi ko? Masyado kang imbento? Mama, pwede po ba? Umayos nga kayo. Nakakahiya kay Oscar. Kinukwento ko pa naman kayo sa kanya tapos ganyan lang ang magiging asal niyo sa harap niya. Baka isipin niya, nagsisinungaling ako dun sa parte na sinabi ko mabait at mainhin kayo. Ha? Ay, mabait pa rin naman ako at mahinhin. Pero kailan ba papasok dyan sa kukuti mo na nag-aalala lang ako para sa kinabukasan mo? Paano kung sa maling lalaki ka mapunta? Paano kung hindi ka pala kayang buhayin ng Oscar na yan? Di nalinti ka na. Minsan kasi nak, gamitin mo rin utak mo. Hindi puro puso. Ginagamit ko po ang utak ko, Ma. Pero ginagamit ko rin po ang puso ko. Palibasa, itong mama mo, puro bibig niya lang ginagamit. Sasampalin na talaga kita dyan, Hector. Ay nako, nakakainis kayo mag-ama. Pinagtutulungan niyo ako. Mabuti pa, iwanan ko na kayo dyan. Tapos na ako kumain. Oh, Ma. Saan kayo pupunta? Doon sa sala. Simula na ng paborito kong teleserye sa GMA. Diyan na kayo. Pasensya ka na sa ugali ng mama ko, Oscar. Hindi naman talaga siya laging ganyan. Baka may sakit lang. Naiintindihan ko naman. Baka nga may sakit lang. Sakit sa pag-iisip. Pa? Hoy, narinig ko yon, Hector. Lintik ka talaga. Papa Dudut, hindi ko po talaga nagustuhan ang naging attitude ni Mama kay Oscar, Papa Dudut. Kasi kitang-kita ko kung paano napahiya at nanliit sa harap nila ni Papa yung lalaking plano ko sanang sagutin para maging boyfriend ko. Nang time na yon ay nagsorry ako kay Oscar dahil sa asal ni Mama. Sabi niya ay naiintindihan niya pero ramdam kong apektado siya. Nang umuwi na siya ay hinarap ko si Mama
at sinabi ko sa kanya ang feelings ko, Papa Dudut. Nadismayado ako sa naging pakikitungo niya sa bisita ko. Pero umakto siyang parang walang pakialam at pinangatawanan niya na ayaw niya talaga kay Oscar base lang sa kanyang pakiramdam. Nalungkot po ako ng husto at nagtampo. Natulog akong umiiyak at napapatanong na lamang sa sarili ko kung bakit ganon ang mama ko. Overprotective lang ba siya sa akin o ano? Kasi kung oo, bakit mas gusto niya akong bumalik sa ex ko kahit na alam niyang sinaktan ako ng taong ito at niloko? Ewan ko, Papa Dudut, sa edad kong yon ay parang wala pa rin akong sariling pag-iisip. Yun bang tipong dinidiktahan pa rin ako ng mga magulang ko kahit malaki na ako? Sabagay, solong anak kasi ako at mahal na mahal nila ako, pero mahal ko rin si Oscar. At gusto kong makita nila na kamahal-mahal din ang lalaking bagong pinili ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Mama lang naman talaga ang may problema kay Oscar, Papa Dudut. Okay naman sa kanya ang papa ko kaya kahit papaano ay masaya ako. Tahimik pero observant na klase ng tao si Papa. Natatandaan ko na hindi niya masyadong gusto ang ex-boyfriend ko at ewan ko kung bakit, pero inisip ko na lamang na baka nararamdaman niyang hindi ito katiwa-tiwala, lalo na noong nagawa nga ako nitong ipagpalit sa iba. Pero hindi naman niya yon binastos katulad ng ginawa ni Mama kay Oscar. Kaya nga tuwang-tuwa ako kasi binigay ni Papa sa akin yung basbas niya. Sakaling humantong sa mas malalim na ugnayan yung relasyon naming dalawa. Kung ilalarawan ko si Oscar bukod sa mga katangiang una ko nang binanggit, marami pa po talaga akong masasabi na magaganda. Napaka-responsable niyang tao at kita ko yon sa kung paano siya mag-perform sa kanyang trabaho. Goal-oriented din siya, Papa Dudut. Emotional available kapag kailangan ko at laging iniisip ang aking kapakanan. Bukod doon ay mahal ni Oscar ang mga magulang niya kahit na hindi siya nila tunay na anak. Ulila na kasi ang boyfriend ko at lumaki sa bahay ampunan. Tapos ay merong mag-asawa na umampon sa kanya at nagturing na para bang sa kanila siya nang galing. Yan ang klase ng katangian ng boyfriend ko, Papa Dudut. Kumusta na kayo ni Mama? Okay naman. Nag-uusap na kami pero tampo pa rin ako sa kanya. Maling-mali kasi talaga yung inasal niya sa'yo nung dinala kita sa bahay. Huwag mo na ring sabihin na naiintindihan mo kasi wala kang dapat intindihin sa nangyari. Pero sinabi mong hindi naman siya palaging ganon, kaya ako inintindi na lang. Sa bagay. Pero kinausap ko na siya at nagsabi ako ng feelings ko. Pero ewan ko, parang may something kay Mama na hindi ko maintindihan. Sakit sa bangs? Ganon siguro talaga kapag tumatanda. Baka nga. Oh, maiba tayo. Kumusta ka na? Ayos na bang pakiramdam mo? Okay lang naman ako at maayos naman pakiramdam ko. Wala akong sakit, Mariel. Mabuti, pero hindi talaga yun ang ibig kong sabihin. Sige nga, anong ibig mong sabihin? Gusto lang kitang kumustahin after nung dinner sa bahay namin. Huwag ka magsisinungaling sa akin, ha? Mabuti naman pakiramdam ko. Hindi ko masyadong dinibdib pero napaisip ako. Anong naisip mo? Na may punto rin naman yung mama mo. Tama na isipin niya yung kapakanan mo. Lalo na kung lalalim yung relasyon natin. Kasi deserve mong ispoil sa mga bagay na gusto mo. Deserve mong ibigay sa'yo na magiging boyfriend o asawa mo yung maginhawa at maayos na buhay. Deserve din na magiging boyfriend o asawa ko yung mga bagay na binanggit mo, Oscar. Kaya nga kung magkakaroon man ako ng karelasyon, gusto ko pareho kaming goal-oriented. Yung bang hindi lang ako yung may pangarap, siya rin. Tapos may pangarap din kami sa pamilyang bubuuin namin. Tama naman. At lahat ng yon nakita ko sa'yo. Ha? Nakikita ko kung paano ka nagsisikap sa trabaho mo. Nakikita ko kung gaano ka kaorganisadong tao at kaayos sa mga ginagawa mo. Pero kahit mukha kang seryoso,
hindi mo pa rin nakakalimutang ngumiti o magpatawa. Alam mo, kapag naririnig ko yung mga jokes mo, lalo na kapag down na down ako o stress sa tambak na workload, automatic talagang gumagaan ang pakiramdam ko. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ikaw yung klase ng tao na gusto kong mahalin, alagaan, at kung loloobin, makakasama kong bumuo ng pamilya sa hinaharap. Pero bago yun, sinasagot na muna kita para maging boyfriend ko. Boyfriend mo? Oo, bakit ayaw mo? Gusto, pero... Pero ano? Sige, sabihin mo, ano? Gusto ko lang sabihin na ang smooth nun. Hindi ko nahulaan sunod mong sasabihin eh. Siyempre, akala mo sa akin. So paano, boyfriend na kita ha? Tapos girlfriend mo na ako. Hindi lang ako makapaniwala na tayo na. Parang panaginip. Gusto mo sampalin kita para magising ka sa panaginip mo? Sige, sampalin mo ako. Ayoko nga. Binibiro ka lang, sinakyan mo naman. Biro lang din. Natakot ako kasi akala ko sasampalin mo talaga ako. Ay naku. Halika nga rito, kiss mo ng girlfriend mo. Bawal. Baka may makakita sa atin dito. Ang KJ? Libre na lang kita ng kape. Sige, mabuti pa nga. Naging kami ni Oscar ng araw na yon at walang pagsidla ng kaligayahan sa puso ko, Papa Dudut. Siyempre hindi ko po nilihim ang aming relasyon dahil binalita ko rin yon sa mga magulang ko. Katulad nga ng inaasahan ay hindi masaya si Mama pero pilit kong pinaintindi sa kanya na malaki na ako. May kakayahang magpasya sa mga bagay at tao na gusto ko, Papa Dudut. Higit sa lahat ay pinaunawa ko kay Mama kung gaano ko kamahal ang boyfriend ko. Sa huli hinayaan na lamang niya akong gawin yung gusto ko at sinabing walang sisihan kung sakaling lokohin na naman daw ako, Papa Dudut. Ang nega. Grabe. Hindi ko kinakaya, Papa Dudut. Hindi ko po kinakaya si Oscar hindi ko po kinakahiya si Oscar kahit laging sinasabi ni Mama na hindi siya pasok sa taste niya bilang gwapo. Para po sa kalaman ninyo ay gwapo po ang boyfriend ko, matangkad siya, matipuno ang pangangatawan, moreno pero ang pinakamahalagang aspeto ng katangian niya ay yung kapanatagang dulot niya sa akin tuwing magkasama kaming dalawa. Bukod doon ay mahal din siya ng anak ko at parang tatay na nga ang turing nito sa kanya. Nung minsan ko ngang tinanong si Oscar kung anong reaksyon niya nang malamang may anak na ako sa una ko, isa lang ang sinagot niya. Grateful o nagpapasalamat. Kasi para sa kanya ang mga bata ay biyaya, Papa Dudut, at dapat silang mahalin, galing man sila sa'yo o hindi. Mariel, nak, ano kasi? Hindi porke nobyo mo na yung Oscar na yon, basta-basta mo na lang siya isasama sa mga family event natin. Tingnan mo, kanina pa tuloy ako tinatanong ng mga kamag-anak natin kung sino siya. Ma, sinabihan ko po kayo na isasama ko si Oscar. Kasi gusto ko siyang ipakilala kina tita at sa mga pinsan ko. Bakit kayo nagagalit? Bakit naman kasi nagmamadali ka masyado? Kakasagot mo lang sa lalaking yun tapos gusto mo na agad makilala ng angka natin? Wala naman po masama doon, Ma. Boyfriend ko naman si Oscar. At gusto ko makilala nila yung lalaking mahal ko. Kaya bakit ganyan kayo umasta? Ano kasi nak? Ano po yon, Ma? Inimbita ko rin kasi yung ex mo rito. Pupunta siya rito. Ano po? Bakit niyo po ginawa yun? Naisip ko lang naman na baka gusto mo siyang makita. Para magkausap kayo, baka sakaling magkabati kayo. Ganon. Parating na siya. Nagsabi siya sa akin sa text kaya pwede bang paalisin mo na muna rito si Oscar? At bakit ko naman po gagawin yon? Kung may dapat mang umalis yung ex ko, hindi yung boyfriend ko. Hoy, Mariel, bakit ganyan tono mo sa akin? Mama mo ko, baka nakakalimutan mo. Hindi ko po yung nakakalimutan pero sobra na kayo. Alam niyong isasama ko dito si Oscar. Tapos pinapunta niyo pa talaga yung lalaking yun? Di ba sinabi ko na ayoko na siya makita? Tapos pinagpipilitan niyo pa rin na mag-usap kami. Para ano? Magkabalikan? Hindi ko na po kayo maintindihan.
Wala na nga kayong respeto sa akin. Pati boyfriend ko binastos nyo na rin. Kapakanan mo lang naman ang iniisip ko. Kapakanan ko? O kapakanan nyo? Gusto ko lang naman magkaroon kayo ng buong pamilya. Buo ang pamilya namin ng anak ko, Ma. Alam nyo yan. Nag-aalala lang naman ako. Kasi paano kung hindi tratuhin ng maayos ng Oscar na yun yung apo ko sakaling siya nga yung mapangasawa mo, Aber? Kasi hindi niya kadugo yung anak mo. Kaduguman o hindi, alam kong mamahalin ni Oscar na para bang tunay niyang anak ang anak ko. Na-appreciate ko naman po yung pag-aalala nyo. Pero mali po yung ginagawa nyo. Malaki na po ako, may sarili na akong isip. Bakit hindi nyo na lang po ako suportahan bilang mga magulang ko? Ganito yung paraan ng pagsuporta ko sa'yo, Nak. Kaya sana, wag na matigas ang ulo mo. Ewan ko sa inyo, Ma. Suko na ako sa ugali nyo. Hindi ko na kayo maintindihan. Ako pa rin ang nanay sa ating dalawa. Mas alam ko yung tama at makakabuti sa'yo. Bahala na po kayo. Pero hindi ko na mapapalagpas tong ginawa nyo. Bakit? Anong gagawin nyo? Kung ayaw nyong paalisin yung ex ko, kami na lang ni Oscar at yung anak ko ang aalis. Ano ka mo? At saan kayo pupunta? Hindi ko alam. Basta malayo rito sa bahay natin. Hahanapin ka ng mga tsahin mo. Hahanapin ka rin. Bahala na kayo humarap. Total, kayo naman ang nagpapunta sa kanya. Mariel! Hoy, Mariel, bumalik ka rito! Hindi po ako sumukong iparealize sa mama ko kung bakit ko minahal si Oscar at siya ang pinili ng puso ko. Umasa ako na makikita niya ang mga magagandang bagay na nakikita ko sa boyfriend ko at bibigyan niya ng chance si Oscar na maging miyembro ng aming pamilya kung magkataon. Pero dahil sa walang usad ang mga bagay-bagay sa mama ko ay unti-unti ko na lamang tinanggap na baka ganon talaga siya. Na hindi ko pwedeng madaliin ang lahat kasi lahat naman ay may proseso. Lalo na yung pagtanggap. Kaya lang ay hindi ko akalain na babastusin niya ng husto si Oscar sa family event namin. Hindi ko na po yun kayang palagpasin kaya hindi ko na rin napigilang magalit sa kanya. Kinahihiya ko siya bilang mama ko dahil hindi niya kayang magbigay ng respeto sa kapwa niya tao. Hindi niya ako ganon pinalaki pero bakit ganon siya kung umakto? Nang araw na yon ay umalis kami ni Oscar kasama ang anak ko sa event na yon at nagpunta kami sa ibang lugar. Doon ay umiyak ako at nagsorry sa boyfriend ko dahil sumosobra na ang nanay ko sa ugali niya. Inassure naman ako ni Oscar na magiging maayos din ang lahat. Naniwala po ako sa kanya kasi kilala ko siyang positibong klase ng tao at lagi niyang nahahanapan ng magagandang dahilan ang mga pangit na sitwasyon. Na pag binigyan ng tsansa ay magiging maayos din sa huli. Pero punong-puno na ako, Papa Dudut, lalo na sa pag-intindi sa mama ko. Mahal ko siya, ginagalang ko siya bilang anak pero parang binastos na rin niya ako dahil sa pagtrato niya sa lalaking mahal ko. Kaya naman nag-decide po akong umalis na sa poder ng mga magulang ko. Nang araw na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, umalis po ako sa bahay namin. Pero nagpaalam naman po ako sa papa ko. Masama pa rin ang loob ko kay mama kaya hindi ko siya kinausap ng matagal matapos kong sabihin ang desisyon ko. Hindi pa naman kami magli-live-in ni Oscar pero gusto kong tutukan ang pagpapalaki sa anak ko kahit mag-isa lamang ako. May bahay naman kami at sayang kung hindi magagamit. Kaya tinuloy ko po ang plano kong paglipat namin. Tapos nung time na yon ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuhan namin ni Oscar for career growth at mas pinili ko na lamang na magtrabaho work from home bilang isang virtual assistant. Para may kasama ang anak ko at inaasikaso ko siya lalo na kapag mag-aaral na siya. Suportado po ni Oscar ang desisyon kong yon bagamat lagi pa rin niyang ini-insist ang pakikipagbati ko sa mama ko kapag nagpapalipas o nakapagpalipas na ako ng sama ng loob. Ang totoo niya na ayoko magtampo ng matagal kay mama kasi mahal ko siya. Pero kailangan niyang may ma-realize sa mga nangyari
para may matutunan siya, Papa Dudut. Hindi porke matanda na siya at mama ko siya at lagi niya akong nililinyahan ng pamoso nilang kasabihan na papunta ka pa lamang, pabalik na ako ay nangangahulugan na yung alam nila ang lahat ng bagay sa mundo. Gusto ko mapagtanto ni mama na hindi ko kayang konsentihin ang mga mali niyang ginagawa. Pero handa pa rin naman akong makipag-ayos sa kanya pag natuto na siya sa mga leksyon niya. Pero napaaga po ang pakikipagbati ko kay mama kasi nabalitaan ko kay papa na nagkasakit siya at hinahanap daw ako, Papa Dudut. Ma, inom po muna kayo ng tubig. O, ito po. Dahan-dahan lang. Akin, anak. Akin na po yung baso. Salamat, nak. Saan po? Sa tubig? Wala pong anuman yon, Ma. Pero sure po ba kayo na hindi kayo gutom? Uhaw lang kayo? Oo. Tsaka wala akong ganang kumain. Tubig lang, busog na ako. Hindi po kayo gagaling kung magtutubig lang kayo palagi. Yan din yung sinabi ko sa mama mo. Pero makulit at matigas yung ulo. Daig pa nga yung apo namin kung umasta eh. Parang sanggol. Alagain masyado. Hoy, Hector. Kung masama pala loob mo sa pag-aalaga sa akin, sana pinabayaan mo na lang ako rito. Magagawa ko ba naman yun? Kesa naman puro ka reklamo. Patandang to. Mapa, wag na po kayo magbangayan. Papa mo kasi napaka. Ako na naman po ang may kasalanan. Pa, wag niyo na pong patulan si Mama. May sakit na nga siya, oh. Ay, walang awa talaga sa akin yung papa mo. Maiwan ko muna kayo. Kausapin mo yung mama mo, nak. Miss na miss ka na raw niya. Sige po, Pa. Ma, totoo ba yung sinabi ni Papa? Namimiss niyo na ako? Oo, pati na rin yung apo ko. Pero mas miss kita kasi lalo ngayon may tampuhan tayo. Kaya siguro kayo nagkasakit kasi iniisip niyo yung tampuhan natin. Oo, gano'n na nga. Inaalala ko rin na baka hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ko. Hindi ko naman po kayo kayang tiisin na matagal, Ma. Opo, hindi ako natuwa sa pinagagagawa niyo. Pero hindi ibig sabihin nun magtatanim na ako ng galit at sama ng loob sa inyo. Mama ko pa rin po kayo. Pero sana maintindihan yung may pinanggagalingan yung tampo ko. Naiintindihan ko na, anak. Pinarealize yun sa akin ng papa mo. Nahihiya ako sa'yo sa naging asal ko kasi maling-mali talaga yun kahit sa ang anggulo ko tingnan. Para ako nag-asal bata sa mga pinagsasabi ko sa boyfriend mo. Hinusgahan ko siya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong mas makilala. Sabi sa akin ng papa mo, ibang-iba raw yung itsura mo pagkasama mo si Oscar. Yung bang mas masaya ka, mas panatag. Aaminin kong hindi ko yun nakita kasi nabulag ako sa kagustuhan kong magkabalikan kayo ng lalaki minsang nanakit sa'yo. Ang nakakatawa pa kasi pinagpilitan ko pang magkabalikan kayo. Grabe, anong klaseng nanay ako? Masaya po ko kasi na-realize nyo na po yung pagkakamali nyo. Yung mahalaga naman po rito ay yung mga aral na natutunan nyo sa nangyari. Tsaka tama naman po si Papa kasi mas masaya at mas panatag po ako kapag kasama ko si Oscar. Mahal na mahal ko po siya, Ma. Kaya sana bigyan niyo po siya ng pagkakataon para mas makilala pa. Sigurado magugustuhan niyo siya. Sige, pero mukhang ako dapat yung humingi ng isa pang pagkakataon sa inyo matapos nung ginawa ko. Pangako, pagbubutihin ko pang sarili ko para hindi na makapanakit yung mga sasabihin ko. Ayoko na nagagalit ka sa akin, nak. Ayoko na nagkakatampuhan tayo ng matagal. Hindi na po mauulit yon, Ma. Basta sana tuparin niyo po yung pangako niyo. Tsaka wag niyo na pong alalahanin yung tampuhan natin. Dahil ayos na po yun. Sigurado ka? Kasi baka may sama ka pa ng loob sa mama mo. Wala na po.
Kung meron, sana hindi na ako pumunta rito nung tumawag si Papa, di ba? Oo nga naman. Alam ko rin kasi na hindi mo ako matitiis. Kasama na yun. Pero ako nga, miss nyo na rin. Oo nga, sinabi ko na yan kanina. Paulit-ulit ka. Yan, sige. Awayin niyo pa ako para makita niyong hinahanap niyo. Pinagsasasabi mong bata ka. Ako pa rin mama mo. Joke lang, Ma. Sorry na nga po. Nag-worry po ako ng husto nang malaman kong may sakit si mama pero napanatag din ang loob ko dahil hindi naman po yun malala. Siguro talagang nami-miss lamang niya ako. Kaya naapektuhan ang sistema niya. Nakonsensya po ako kaya nagsorry po ako sa ginawa kong pag-alis sa bahay namin at hindi pagkibo sa kanya ng ilang araw. Pero humingi rin siya ng tawad dahil may dahilan naman daw ako kung bakit ako nagalit sa kanya ng husto. Wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang habang sa loob-loob ko ay napapangiti ako nung isa-isang binanggit ni Mama yung mga bagay na na-realize niyang mali at dapat ay hindi na niya gawin pa. Sa totoo lang ay gusto ko na sanang yakapin at sabihing ayos na ulit ang lahat sa amin. Kaya wag na siyang mag-alala at dapat ay tutukan na lamang niya ang kanyang pagpapagaling. Sinabi po ng mama ko na gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Oscar na mas makilala at magustuhan. Yon ay sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng pagkakataon sa kanya para gawin ang mga bagay na yon. Sino kami para humindi? Sinabi ko po yon kay Oscar at masaya siyang sumang-ayon. Hindi po mapagtanim ng galit o sama ng loob ang boyfriend ko. Parang ang walang masamang damo sa kanya kasi naniniwala siya na lahat ng tao ay pwedeng magbago. Kahit yung mga magulang niya na nang iwan sa kanya sa bahay ampunan, ni minsan ay hindi niya pinagsalitaan ng masama. Iniisip na lamang niya na hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Na walang kilalaning mama at papa dahil pinagkaloob siya sa mag-asawang nangangailangan ng anak ng mga panahon na yon. Sabi pa ni Oscar kung sakaling walang umampon sa kanya ay gusto niyang pagsilbihan yung mga bata na katulad din niya sa bahay ampunan upang hindi raw nila maramdamang nag-iisa sila. Doon pa lang ay alam ko na naramdam ko na sa puso ko na si Oscar na yung lalaking gusto kong pakasalan at makasama sa panghabang buhay, Papa Dudut. Oh, Oscar, kumain ka pa. Sabi ni Mariel, paborito mo raw itong adobong pusit eh. Nagluto ko ng marami. Andun sa kaldero kapag gusto mo pa, ha? Salamat po, tita. Marami pa nga po itong nasa pinggan ko pero tama kayo. Kasi paborito ko po talaga itong adobong pusit. Tapos ano pa nga ba yung gusto mo? Yung dessert na yung maha blanca. Kasi gumawa ako noon, nandun sa ref. Magsabi ka lang kung tapos ka na kumain o kung gusto mo nang kainin yung dessert mo. Ipaghahain kita, ha? Talaga po? Oo naman. Kaya wag ka nang mahiya dyan, ha? Kahit po sabihin yung wag na akong mahiya, nahihiya pa rin ako. Salamat po, tita. Mama na lang itawag mo sa akin kasi sigurado naman ako na magiging manugang kita. Ayaw mo noon? Para masanay ka na. Sige po, mama. Ayan, o diba? Mas maganda sa pandinig. Opo. Tapos maganda rin po kayo. Bakit kayo tumatawang magtatay dyan? Ano nakakatawa sa sinabi ni Oscar? Wala, Miranda. Huwag mo kaming pansinin dito ng anak mo. Mag-usap lang kayo ni Oscar. Magbulaan kayo. Hindi ko naman po binobola si mama pa. Sige, sabi mo eh. Palibasa wala nagsasabi sa'yo na gwapo ka. Kaya ganyan ugali mo eh. Parang yung paborito mong ulam na ampalaya. Mapait. Hindi ko na kailangan ng may magsasabi sa akin ng bagay na matagal ko nang alam. Humarap lang ako sa salamin eh. Kitang-kita na ang ebidensya. Nak, si Papa confident. Aba syempre, mana ka sa akin nak, alam mo yan. Oo naman po. Mana rin naman sa akin si Mariela. Sinulo mo naman lahat, Hector. Sige nga, anong pinagmanahan sa'yo ng anak natin?
Yung talino, yung diskarte. Sinasabi mo bang bobo ako? Sa'yo nang galing yan. Oh, tama na po yan. Tama na. Baka mamaya may magkatampuhan na. Tsaka nakakahiya kasi nandito si Oscar. Ay, oo nga pala. May bisita tayo. Oscar, salamat sa pagpunta ha. Saka sa tsansa na binigay mo sa akin na makabawi sa inyo ng anak ko. Alam mo, mahal na mahal namin si Mariel at walang magulang na gustong mapahamak o masaktan yung anak nila. Kaya sana, pakiusap lang namin. Mahalin mo at alagaan ang unikaihan namin. Gagawin ko po ang lahat para mahalin at alagaan si Mariel, Ma, Pa. Kasi ayoko rin naman po na masaktan siya. Kaya nga araw-araw, lagi ko po siyang pipiliin. Promise? Kahit na minsan may toyo ako? Oo, promise. Yan talagang toyo yung namana mo sa mama mo, nak. Tumahimik ka nga, Hector! Papa Dudut, masaya po ako kasi na-realize ni Mama na yung mga bagay na gusto ko pong ipaintindi sa kanya. Kaya nga masarap sa pakiramdam na napapatunayan ko sa kanila na dapat nila akong pagkatiwalaan sa mga desisyon ko sa buhay, lalo na sa pakikipagrelasyon. Kahit malaki na ako ay kailangan pa rin naman ng gabay ng magulang ko. Kaya nga, sa lahat ng bagay ay lagi ko pa rin pong silang kinoconsider ni Papa. Mahal na mahal ko po ang parents ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay engaged na po kami ni Oscar at may plano na kaming magpakasal this year. Hindi na po ako makapaghintay sa mga paparating na taon na kasama ang lalaking pinakamamahal ko bilang aking asawa. Sino mag-aakala na bagaman nabigo ako sa una kong pag-ibig, ay hindi ako hinayaan ng Panginoon na mag-isa sa buhay na ito. At higit kong nararamdaman yung pagmamahal niya dahil pinagkaloob niya sa akin si Oscar. Maraming salamat, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ko. Sana po ay kinaaliwan ng ating mga kabarangay ang kwento ng aking buhay. God bless po, Papa Dudut, ang inyong kabarangay, Mariel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever